Magandang hapon. Andito kami sa farm ni Margaret, no? So ayan, pumunta kami kasi magpapakain si Kevin ng baka. So hindi na ako sumama dun sa kanya kasi magtatruck yun eh. So eto, ikot-ikot na lang ako. Yan, para pakita ko sa inyo yung lugar. So ito mga puno na to, the last time na nandito ako, green na green to. Ano yun eh, last 2 years ago, December, nandito ako. Pero yung mga puno na yung berdeng-berde. Yung ngayon, porque wala nang dahon, naglagas. So ayan, kulay brown. Kulay brown silang lahat ngayon. Pero pag yan eh, may mga dahon, ang ganda nila. Green na green, yan. Mga puno na yan. So ngayon, tagtuyot sila. Tapos next month, taglamig na. Ayan. So nararamdaman ko na yung lamig. Talaga. Ayan, di ba? Ang ganda. Ayan. Naalala ko yung bukid sa amin nung araw. Ang talon ay bukid nung araw eh. Tapos ngayon, bahaya na. Ang daming tao kung sino-sino. So talagang napakasarap ng buhay pag ganito yung ano, yung lugar, no? Diba? Masarap. Ayan, ayan. Yan ang kanyang storage room. Yan, tambaka ng mga tools sa sa farming. Yan, dalawa yan eh. Dalawa yung imbaka niya na yan. So, yan. Yun, narinig ko yung traktora. Siguro, nag-start na si Kevin magdala ng bale. Tawagin, bale. Yung binilog na damo pakain sa baka. So, yan. Yan. Ito buhay namin. Pupunta kami sa farm ni Kevin. Pakain ng baka. Yan. Yan. Ayun. Narinig ko yung yung truck. Yan. Very helpful yan si Kevin sa kaibigan. Tutulungin talaga yan sa kaibigan. Yan. Hindi ako hinihingal dito dahil siguro fresh air. Sarap ng hangin. Yan. So ngayon, bye-bye muna. Mamaya ulit. Okay, hello, magandang araw muli. So there is Kevin. Ito si Kevin. Teka nga, where is she? Where is he? Naging bakla, where is she? Sana siya? Oh, ang gulo ng aking camera. Ayun. Ayun, yung aking darling. Wait. Ayan. Yun siya. Yun. Kapag dala na yan ng bail dun sa feeder. Dun sa lagay ng kainan. Isang, ano yun eh, parang gawa siya sa bakal. Yun, yung feeder na yun. Tapos yung tangke. So, ayun siya. Ayan. Sipag, no? Sipag. Yun. Palayo na. Yan. Ganun siya ka-dedicated magtrabaho kay Margaret. Ayan na siya parating. So lapit tayo para makita natin siya while driving the truck. There is my hand. Hello. Hello, Han. There he is. Yan, narin ko. Oops. Are you gonna come down to the high shed? Wait lang. Okay. So, yan po muna. Bye for now. Hello muli. So, ito ko muli. Si Ate Gemma. So, yung una kong i-feature sa isang video ay yung harap ng farm. So, ito yung likod. So, ito yung isa sa sinasabi ko na tambakan ng kanyang gamit sa farming. So, doon yung sasakyan namin ni Kevin. So, inilagay mo na doon habang nagpapakain siya ng baka. Saan? I just want to show you the back of this farm. Yung likod. So, this is the likod. Yan. So, yan yung likod. Ayan. Laki. Laki. So,
pupunta tayo dun sa bahay. Ayun o. Yung pagkain ng baka. Ayan. Pupunta tayo doon ha. Ayan. So, ayan. Lapit tayo. So, ayan. Oh, mababang laka rin. Oh. Dami-daming gate, mga division ba? Division niya sa pagpapakain ng baka. Bawat may barbed wire, tapos may gate na saan parang dinidivide ba nila yung bilang ng baka pagpapakain. So yan, malapit na ako sa bahil. Yan. Yan yan. Yan ang bahil. Pagkain ng baka. Nire-reserve yan pagka winter. Para kung dumating si taglamig, ayan, may reserva silang pagkain para sa baka. Lalaki. Lalaki. So, iniikot yun ang machine eh. Iniikot ng machine, tapos para masiguro yung hindi siya bumagag, nilalagay niya ng parang plastic. Gamit ang machine. So, yan yan. Ilan lang yan sa mga bayan. Nung unang kita ko ngayon, sabi ko, yung damo pala talaga may gamit siya, no? May bebenta rin nila yan pag sobrang dami. So, yan. Yan. Yun. Ayun, pakabila. So, yan. Sa banda ron, yun, dun. May gate pa rin yun. Gate na naman yun. Gate. Salabat yung gate nila. Kasi pag nakita ko kasi nung last time na nandito ako, nagpakain kami baka kasama ako ni Margaret. Doon ako sa sakyan niya. Hindi ko kaya yung ginagawa niya kasi sabihin mong may sakit siya. Kasi may sakit yan eh. Sa lungs yata. Tinaningan nga yun eh. Pero hindi naman, maigi naman na kasi yun, sabi sa kanya 6 months na lang siya mabubuhay. Pero 2 years na, God is good. Okay naman siya. So, masaya kami para sa kanya. So, yan. Nung kasama ko siya sa pagpapakain ng baka, grabe, napakalakas niya. Sobrang lakas niya. Yung pagbubukas ng gate, kasi yung bakal na gate, nakalubog dun sa lupa. So, nagtry ako na hilahin. Hindi ko mahila. Ang bigat, ang tigas. Pero siya, isang hila niya, ang lakas. Sabi ko, Diyos ko, parang wala siyang sakit. Talagang 84 na siya, mag-85, pero kita mo kung gaano siya kalakas. Siguro dahil talagang sa kinakain nila, tapos yung paligid nila, yun siguro yun sa mga dahilan kung bakit kahit pasabing may sakit sila, hindi nila alintana yun, or kahit may edad na sila, wala sa kanila yun. Hanggat kaya nila, talagang sila, napaka-independent. Kumbaga, kung sila, ganun, sa atin yan, daming katulong. Tapos, yung mga magulang na 80 plus, diyan ka na lang, inay. Sila, hindi. Hanggat kaya. Ang daming ganitong mga matatanda na 80 plus, ugod-ugod na, pero nagdadrive pa rin. Hindi ka guys, sa ating mga Pilipino, pagka matanda na yung ating mga mahal sa buhay, ayaw natin makitang naghihirap, no? Pero dito, hindi. Sige sila, sige, trabaho hanggat kaya. So, ganun sila sikap sa buhay kasi kaya. So, ayan. So, sa ngayon, kapagod. Sa susunod ulit. Bye-bye. Hello po muli. So, ito yung try kong huling ibibideo ko dito. This day. Kasi, so dito, kinuha ni Kevin yung truck para gamitin sa pagpapakain. So, mula dito, yan. Yan yung isang imbakan eh. So, kinuha niya dyan yung truck. Yan. So, inilabas dyan. Dinaan dito. So, ayan. Yan yung gate palabas. So, yan yung gate palabas. Papunta doon. Doon. Ayan. Doon makikita yung mga baka. Palabas doon. So, paikot siya eh. Yung una kong i-featured ay yung main entrance dun sa kabila. Ito yung kabilang gate. Sabi ko sa inyo, ang daming gate.
Ang daming mga sanga-sanga yung gate niya. Kakalito ba? Maliligaw ka eh. So ako paikot. Umikot akong ganyan. So ayan. Ayan. Ayun, hindi pa sila tapos. So baka buting kami ng medyo madilim. Ayan. Ayun, nagpapakain pa si Kevin eh. Oh. Ayun, umaandar pa yung traktora eh. Oh. So andun pa sila. Ayun. So matagal-tagal na pakain pa yan. Pero mga lating oras pa. Ayan. Ito naman, ito yung sa pang part. Yung farm pa rin yan. Right side. Sa dako na yun doon. Ayun. Hiwa-hiwalay kasing baka eh. Oh. Hindi sila nagkukumpol. So hiwa-hiwalay. Mula doon. 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 Pag ganon. Yan. Ganon. Pag ganon pala. Dito ko. Pag ganon. Pag ganon. Yan. Pupunta doon. So paikot. Oh. Ang palatandaan ko dito sa farm niya ito. Itong patay na kahoy na to. Patay na po na I mean. Yan. Ganyan lang siya talaga. Ever simula nung first time ko nakarating dito. Natuwak sa puno na to eh. Andyan lang yan siya. Ayun. Pinadapo ng mga ibon. Yan. Patay na puno. Nakatayo lang siya dyan. So, isa yun sa palatandaan ng farm niya. Nasa gitna ng farm niya yan eh. Yan. So, yan. Talagang lumalamig na kasi paggabi na. Yan. Nakakatuwa. Nakakapangapag pero masarap pag dumumpi yung lamig sa mukha mo. Masarap. Yan. Oh, kita niyo yan oh. Diba? Maaaring nga lang pagdadaling ko kayo dito eh no. Para maranasan niyo yung klima ba, yung sarap ng klima. Lalo na ngayon sa Philippines, napaka-init, no? 40 plus degree dito naman. Halimbawa, 16 degree. Pero, ang feeling ng 16 degrees, mga 3 degrees, 4 degrees. Katulad, kagabi, 2 degrees kami, Diyos ko. Grabe. Yung electric blanket talagang nakaset sa todo sa init. Kasi sobrang lamig. Yan. Tapos yung heater ng bahay bukas kasi kawawan Lola Gemma. Nangangatog sa lamig. So laging inuon ni Kevin yun. So yan. Lalo na sa Sabado. Bukas. Magiging negative 1. Diyos ko. Grabe na siya. Negative 1 bukas. Siguro magpapatong-patong ako ng pantalon. Sa ngayon, balik ako sa kotse. Doon di kasi nung malamig. Ay, ginawin ng Lola Gemma. So sa ngayon, balik doon. And then, hanggang sa muli. Bye.